4 hanggang 27. Hiniling ko po na lahat po tayo ay tumayo bilang paggalang po sa salita ng Diyos. Hindi po natin magagamit yung ating pong, yung ating PowerPoint. May konting problema, pero yung ating, okay na. Yung ano na lang, mga verse. Ayan. So, sige. So, ayan, sige. Sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3. Kaya't ang sino mang nakikinig at sumusunod sa mga sinasabi ko ay katulad na isang matalinong lalaki na nagtayo ng kanyang bahay sa pundasyong bato. Next. Nang umulan ng malakas at bumaha at humampas ang malakas na hangin sa bahay, hindi nagiba dahil nakatayo sa matibay na pundasyon. Ngunit ang sino man nakikinig sa aking mga salita pero hindi naman ito sinusunod ay parang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Nang umulan ng malakas at bumaha, humampas ang malakas na hangin sa bahay, nagiba ito at lubusang nawasak. Saglit po tayong manalangin. Panginoon, salamat po. Patuloy na kami nagpapasalamat sa iyong salita. Ang salita mo ay pagpapala sa aming buhay. Ang salita mo ay laging napapanahon. Ang salita mo ay sumasagot sa lahat ng katanungan namin, Panginoon. At Lord, ang salita mo, Panginoon, ay nagbibigay ng solusyon sa aming mga sitwasyon. Lord, gamitin niyo ang iyong salita upang patuloy ka na makilala po namin, Panginoon. At malaman namin ang magandang kalooban mo sa buhay namin. Salamat po. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na po tayo. So nakita po natin yung istorya na sinabi ng Panginoong Hesus, na ang sabi ron nga, ang nakikinig at sumusunod o nagsasagawa ng mga salita kung ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan, bumaha, nagkaroon ng malakas na hangin, hindi nawasak yung bahay. Bakit? Nakatayo sa ibabaw ng bato. Pero ang sabi doon sa isa, ang nakikinig, ngunit hindi naman nagsasagawa, ay matutulad sa isang taong hangal, na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan, Merong ulan, merong hangin, baha, at ang bahay ay nawasak. Bakit? Nakatayo sa ibabaw ng buhanginan. So, yun po yung kwento. So, gusto ko pong magsimula sa tanong na ano ang panahon natin ngayon, mga kapatid? Ano ang napapansin nyo sa panahon natin ngayon? Siguro bukod sa ating mga pangangailangan, mga sitwasyon, sa ating pamilya, ay hindi lang tayo, nakikita pa rin natin yung mga nangyayari sa paligid natin. At kakaiba po, itong taon na ito talaga. Parang sa akin pong opinion, first time na nangyari sa ating bansa. Ang isang lakas, although may nangyari na nung matagal na taon, pero ito ay sunod-sunod, mga kapatid. At may mga nangyayari pang mga bagay-bagay. At habang ito ay tinitingnan ko, ay pinaalala sa akin ng Panginoon, ng kwento ng Panginoon, doon sa Mateo 24. Nagtanong ang mga alagad. Sabi nila, Panginoon, kailan po ba mangyayari yung mga sinabi nyo? Kailan po ba ang katapusan ng mundo at ng muli mong pagbabalik? At kung kayo ay pamilyar sa kwento na yan, ay makikita nyo, ang sabi ng Panginoon doon, magkakaroon ng mga lindol, magkakaroon ng mga digmaan, magkakaroon ng mga tagutom, at ang isa na maapektuhan ay yung mga anak niya. Sabi, marami ang manlalamig. Bakit? Kasi sa dami ng mga bagay-bagay na nakikita ng ating mga mata.
So, talagang ano po, sabihin natin sa normal, talagang nakakatakot po. Pero ano ba ang gustong respond ng ating Panginoon na gawin natin sa panahon na nakikita natin, sa panahon na pinagdadaanan natin? No? Ay, ang nais ng Panginoon ay magkaroon tayo ng katiyakan na saan dapat natin itayo ang ating buhay sa panahon na ngayon. Saan dapat natin itayo ang ating buhay sa panahon natin ngayon, mga kapatid. Napakahalaga na ito ay makita natin. Dahil nakita natin doon sa kwento, ang pwedeng mangyari kapag nagkaroon tayo ng tamang pagtatayo ng ating buhay at maling pagtatayo ng ating buhay. Merong magandang mangyayari at merong hindi magandang mangyayari, mga kapatid. So, tingnan po natin, no? Nakita ko po rito, unang-una, ang ating pong pag-aaral ay patungkol sa pundasyon, mga kapatid. No? Number 1 ay pundasyon. So doon sa ating binasa, nakita natin ang dalawang klaseng pundasyon. Isang pundasyong bato at isang pundasyong buhangin, mga kapatid. No? Pag sinabing bato, ito ay tumutukoy sa tibay at tatag. Kapag sinabi namang buhangin, ito'y tumutukoy sa pansamantala lang. Mahina, mga kapatid. Mahina, no? Kaya makikita natin dito, mga kapatid, no? Kasi ang nagsalita rito ang Panginoon. Ang sabi niya, ang nakikinig at sumusunod sa mga salita kong ito, sabi ng Panginoong Hesus, ay matutulos sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato, bumaha, umulan, lumakas ang hangin, hindi nasira yung bahay dahil nakatayo sa ibabaw ng bato. Mga kapatid, anong katotohanan na itinuturo sa atin ng Panginoon sa umagang ito? Patungkol sa pundasyon. Patungkol sa saan ba natin isasandig ang buhay natin sa panahon natin ngayon. No? Dito ay pinapakita, mga kapatid, na si Jesus ang pundasyong bato, mga kapatid. Si Jesus ang matibay na pundasyon. Ang Diyos ang matibay na pundasyon na dapat sandalan natin. Pagtiwalaan natin. Hinga natin ng tulong sa panahon na pinagdadaanan natin. Alam nyo, yung mga nangyayari sa atin, sa totoo lang, kung talagang ito ay titingnan natin sa salita ng Diyos, ito talaga ay mangyayari. Hindi natin ito maaawat. Ito ay sinabi na ng Panginoong Hesus, no, na napakatagal na sinabi niya na ito upang tayo hindi tayo nagugulat. Dahil tayo mga Kristiyano, dahil na alam natin ang salita ng Diyos, alam natin kung ano ang mga mangyayari sa panahon. Alam nyo, napakabuti ng Panginoon, no? Kasi alam nyo, yung mga nangyayari na yan ay palatandaan pa lang. Palatandaan yan. Nagbibigay ng babala ang Panginoon na sinasabi niyan, salita ng Panginoon, na kayo ngayon ay nasa mga huling panahon. Na ang panahon natin ngayon ay panahon na darating na ang ating Panginoong Hesus. Kaya napakalaga na ang buhay natin ay alam natin kung saan natin itatayo ngayon. No? Dahil sa salita ng Diyos, nagkakaroon tayo ng tinatawag na tamang tugon sa sitwasyon na nakikita natin. Kasi iba ang tugon ng maraming tao, lalo na kapag hindi pa niya nakikilala ang Panginoong Hesus. Hindi niya pa alam ang salita ng Panginoon. Maraming tao, ang kanilang tugon ay takot, pangamba, pag-aalala, mga kapatid. Pero tayo ay hindi. Oo, normal. Tao tayo eh. Madama natin yung takot, madama natin pag-aalala, pero hindi ito ang sasakop ng buhay natin.
iyang mga takot na yan. Dahil alam natin ang katotohanan, mga kapatid, na kung tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, meron tayong matibay na pundasyon ng ating buhay. Ang ating Panginoong Jesus. No? Kaya nga, bakit si Jesus? Kasi nakita natin doon sa verse 24 to 25, si Jesus mismo ang nagsabi na para sinasabi niya, kapag kayo ay nakinig at sumunod sa akin, kayo ay magiging matalinong tao. At sa panahon ng mga bagyo, sa panahon ng mga ulan, itong ulan, baha, itong malakas na hangin ay nagsisimbolo ito, mga kapatid, ng mga pagsubok ng buhay. Mga pagsubok ng buhay. At yung buhangin na pundasyon ay nagsisimbolo na ganito na ang mga sitwasyon saan ka pa sasandal? Sa buhangin? Lalo tayong ibabaksak niyan. Kasi ang pundasyong buhangin ay nagsisimbolo ng pansamantala lang, mga kapatid. Hindi natin pwedeng asahan, mga kapatid. At alam nyo, talagang ang mundo, sabi nga ng salita ng Panginoon, lagi itong binabalik, pinapaalala sa akin ng Panginoon, na ang langit at ang lupa ay mawawala. Ibig sabihin, walang permanente sa mundong ito. Lahat ay magbabago. Lahat ay unti-unting mawawala. Pero may magandang balita ako sa inyo. Merong isa na kahit kailan hindi magbabago, hindi mawawala. Walang iba kung ang ating Diyos, mga kapatid. Ang ating Diyos. No? Ang ating Diyos. Si Jesus ang matibay na pundasyon. Nakikita rin natin doon, may pagsubok. May pagsubok, mga kapatid. May pagsubok, bahagi yan. No, isang pagpapala na meron tayo nung tinanggap natin si Jesus bilang tagapagligtas. Hindi lang napatawad yung ating mga kasalanan. Hindi lang tayo naligtas sa walang hanggang kapahamakan. Hindi lang tayo ay may buhay na walang hanggan. Hindi lang tayo naging anak. Sa panahon ng mga pagsubok, mga kapatid, isang bagay na tinitiyak sa atin ng Panginoon. Dumaan man tayo sa mga pagsubok, mananatili tayong nakatayo, hindi tayo mawawasak ng mga sitwasyon ng buhay, mga kapatid. Maraming tao ang winasak ng mga sitwasyon. Winasak ang buhay ng mga sitwasyon. Pero tayo, no, kaya nga tiyakin natin, tiyakin mo sa buhay mo, na alam mo na tinanggap mo talaga si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo. Tiyakin mo yan sa buhay mo. Kasi, alam mo, napakalaking pagpapala yan sa buhay natin. Na kahit anuman ang dumating sa buhay natin, no, alam nyo tayo, hindi tayo exempted. Kasama tayo sa makakaranas ng mga pagsubok, makakaranas ng mga sitwasyon. Kasi nandito tayo sa mundo. Pero ang nakakatuwa, mga kapatid, meron tayo ang marami wala. Meron tayong kasiguruhan, meron tayong assurance, meron tayong sinasandala na alam natin na napakatibay. Hindi kaya iyanagin ang mga pagsubok. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus, mga kapatid. No? At sabi nga, kapag si Jesus ay tinanggap natin, tayo ay magiging matalino. Sabi mo nga sa katabi mo, alam mo bang matalino ka? Bakit? Bakit tayo magiging matalino noon? Noon, pag dumadating ang mga pagsubok, anong ginagawa natin? Hindi tayo matalino, nag-aalala tayo, natatakot tayo, kung ano-anong ginagawa natin paraan. Kaya nga minsan, may problema ka na, nadadagdagan pa yung problema mo. Pero ngayon, bakit ka matalino? Kasi ngayon na may mga sitwasyon ka, alam mo kung sino lalapitan mo. At yung lalapitan mo, alam mo makakatulong sa iyo. Walang iba kundi ang Diyos. Mga kapatid. Kaya,
naging matalino tayo, mga kapatid. Matalino ang mga paraan natin, matalino ang mga gagawin natin dahil tinuturuan tayo ng Panginoon, mga kapatid. Ang sabi sa 1 Corinthians chapter 3 verse 11, ayan. Dahil wala ng pundasyong maaari pang ilagay maliban sa nailagay na, ito'y walang iba kundi si Jesucristo. Si Jesus, hindi lamang siya Panginoon. Siya ang pinakamatibay na pundasyon na pwedeng sandalan ng tao, mga kapatid. Ang Diyos ang pinakamatibay na pundasyon ng buhay ng tao. Ang ating pagsabi, wala nang iba. Wala nang iba. Wala nang titibay pa maliban sa ating Panginoon. Ang sabi sa Gawa chapter 4, verse 11 to 12, si Jesus ang tinutukoy na bato sa sa talatang ito ng kasulatan. Ang bato na itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong pundasyon. Mga kapatid, maraming tao ang nagtatakwil, ayaw sa Panginoong Hesus. Hindi nila alam. Ang Panginoong Hesus ang pundasyong matibay ng buhay ng tao. Marami ang nagtatakwil, marami ayaw. Kaya alam mo, napakapalad natin. Napakapalad natin. No? At ang sabi sa Hebrew chapter 13 verse 8, 13 verse 8, si Jesucristo ay hindi nagbabago. Kung ano siya noon, ganoon din siya ngayon at magpakailanman. Saan pa kayo? Ang mundo, ang mga bagay ng mundong ito ay pabago-bago. Makikita mo ngayon, sa maraming panahon, mawawala. Di ba? Noong nagdaang pandemic, lahat ng sinasabi na, napakatibay ng kumpanya na yan. Napakatibay. Pero nangyari, maraming kumpanya ang bumaksak dahil sa pandemic. Maraming mga tao na, confident dahil sila ay ang galing ng trabaho nila, ang ganda ng trabaho nila. Kahit sa ibang bansa, di ba? Pero maraming tao ang nawalan ng trabaho. Kasi sabi ng Panginoon yan aalisin yung mga bagay na pansamantala lang at lilitaw talaga kung sino ang dapat na sandalan ng tao, sino ang dapat na pagtiwalaan ng tao sa panahon natin ngayon. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Pangalawa, ang sabi roon, yung pakikinig, sabi roon. Sabi ng Panginoong Hesus, ang nakikinig at sumusunod sa mga salita kong ito. Mga kapatid, ang unang hakbang, number 1, nakita natin kung sino ang dapat nating sandalan. Sino ang pinakamatibay na pundasyon na dapat nating sandalan? Walang iba kundi ang Diyos, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Pangalawa, sabi rito, pakikinig. Ang ibig sabihin, ang proseso, mga kapatid. Proseso. Para ang buhay natin ay maitayo sa matibay na pundasyon, walang iba kundi sa ating Panginoong Hesus, ay yung tinatawag na pakikinig. No? Pakikinig sa Diyos, pakikinig sa ating Panginoong Hesus. Bakit sa panahon na ito dapat makinig tayo sa ating Panginoong Hesus, sa panahon natin ngayon? Bakit? Kasi sa panahon natin ngayon, maraming boses. Maraming nagbibigay ng mga solusyon, maraming mga nagpapayo, mga kapatid.
Pero kung ang tao lang ang magpapayo, mga kapatid, hindi ko sinasabi na masama ang payo. Ang gusto kong maintindihan natin, tayo mga tao ay may limitasyon. Hindi tayo Diyos. Sabi nga salita ng Diyos, ang kaparaanan ninyo ay lupa. Ang kaparaanan ng Diyos ay langit. Mga kapatid, limitado tayo. Bakit? Sa panahon na ito, ay ang pakinggan natin ngayon ay sinasabi ng Diyos. Ang pakinggan natin ay sinasabi ng salita ng Diyos sa panahon natin ngayon. No? Ang sabi doon sa Mateo chapter 3 verse 16 to 17. Nang mabautismuhan si Jesus, umahon siya sa tubig, bumukas ang langit at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumaba sa kanya na tulad ng isang kalapati. At may boses na narinig mula sa langit na nagsasabi, ito ang minamahal kong anak ng lubos kong kinalulugdan. Mga kapatid, bakit pakikinggan natin ang Panginoong Jesus? Kasi siya yung hinirang ng Diyos Ama para sa atin. Siya yung ipinadala ng Diyos Ama para sa atin. Para pakinggan natin, para gumabay sa ating buhay. Ang salita ng Diyos, mga kapatid. Kaya, sinasabi rito yung pakikinig natin. Pakikinig natin. Tingnan natin yung Mateo chapter 17, Mateo chapter 17 verse 4 and 5. Sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, mabuti narito kami. Kung gusto niyo po, gagawa ako ng 3 kubol, isa para sa inyo, isa para kay Moses, at isa para kay Elias. Habang nagsasalita pa si Pedro, nabalot sila ng nakakasilaw na ulap at may tinig silang narinig mula sa mga ulap na nagsasabing, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya. Dito po ay dinala ng Panginoong Hesus ang mga alagad niyang ito. At doon ay nakita ng mga alagad na ito na kinakausap, no? Biglang nagliwanag, kinakausap ng Panginoong Hesus si Moses at yung isa. Nakita nila. Kaya sabi ni Pedro, gagawa ako ng 3 kubol. No? Pero alam mo, biglang binura ng Diyos Ama yung dalawa eh. Ang nangibabaw yung Panginoong Hesus. Kaya sabi ng Diyos Ama, no? Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan niyo siya. Pakinggan niyo siya, mga kapatid. So napakahalaga, no? Na magkaroon tayo ng sino ba yung pinapakinggan natin ngayon? Sino yung pinapakinggan natin? Sino yung pinaniniwalaan natin ngayon? Lalo na sa panahon ng mga pagsubok, sa panahon ng mga pangangailangan, sino yung pinaniniwalaan mo? Mga kapatid, bumalik tayo doon sa pakikinig sa ating Panginoon, mga kapatid. Sa ating Panginoon. Ang sabi sa John chapter 1 verse 1 to 5, John chapter 1 verse 1 to 5, nang pasimula, naroroon na ang tinatawag na salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa simula pa'y kasama na siya ng Diyos. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya. Walang anuman nilikha ng hindi sa pamamagitan niya. Ang salita ang pinagmumulan ng buhay at ang buhay na ito'y ilaw dahil ito nagbibigay liwanag sa tao. Mga kapatid, ang tinutukoy dito walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Ito ay nagpapatibay. Sino ba? Sino ba talaga ang papakinggan natin sa panahon natin ngayon? Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Kasi ang Panginoong Hesus, siya yung salita. Siya yung salita ng Diyos, mga kapatid. No, kaya doon tayo makinig, doon tayo maniwala.
sa sinasabi ng ating Panginoong Hesus sa atin. Sinasabi ng salita ng Diyos sa atin sa panahon natin ngayon. Ano ang tinuturo sa atin? Yun ang gawin natin. Yun ang paniwalaan natin. No, kasi yung panahon natin ngayon, lalo na sa social media, ang dami kang mapapakinggan dyan. At talagang, kung ikaw ay hindi talaga pamilyar sa salita ng Diyos, ay makukumbinsi ka. Makukumbinsi kang makinig, makukumbinsi kang maniwala, makukumbinsi ka na gawin yung pinapayo nila. Pero mga kapatid, meron tayong Panginoon na gustong gabayan tayo, mga kapatid. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Pangatlo, may tinatawag na pagsunod. Pangalawang proseso para maitayo natin. Kaya, mga kapatid, hindi talaga yung lagi ko naririnig na naniniwala naman ako kay Jesus. Panginoon ko naman si Jesus Naniniwala naman ako dyan Hindi ko naman siya tinatakwil Naalala ko nga siya. Kada gabi, naalala ko siya Kada gabi naman nagpapasalamat ako sa Kanya. Maganda yan. Pero ano ba ang gusto ng Panginoon? Gawin natin siyang Panginoon talaga ng buhay natin. Paano? Kung makikinig tayo, susunod tayo sa sinasabi niya sa buhay natin. Yun yung paraan ng pagtanggap kay Jesus na totoong Panginoon ng buhay natin. Bakit? Kapag ikaw at ako ang laging nasusunod sa buhay natin, ang Panginoon natin ay hindi si Jesus. Ang Panginoon natin ay ang ating mga sarili. Mga kapatid. So, napakahalaga na ito ay makita natin, mga kapatid. No? Bakit napakahalaga at huwag mag-alinlangan na tayo magpasakop kay Jesus, tayo sumunod kay Jesus sa mga sinasabi niya sa kanyang salita. Ang sabi sa John chapter 10, verse 9 to 11, ako ang pintuan, sabi ng Panginoong Hesus. Ako ang pintuan, ang sino mang pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Magiging katulad siya ng tupa na malayang nakakapasok at nakakalabas ng kulungan at makakatagpo siya ng pastulan. Next. Dumarating ang magnanakaw para lang magnakaw, pumatay at magwasak. Si Satanas to, mga kapatid. Ngunit dumating ako, sabi ng Panginoong Hesus, dumating ako upang magkaroon kayo ang mga tao ng buhay na ganap. Ako ang mabuting pastol at ang mabuting pastol ay handang mag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang tupa. Mga kapatid, kailangan ba natin ng pruweba na mahal tayo ng Panginoong Hesus, mahal tayo ng Diyos? Pinakita yan. No, hindi lamang yung hihingi natin. Unang-una na ang Diyos ang unang-unang nagbigay sa atin. Mga kapatid, ibinigay niya yung kanyang buhay. Yung buhay ni Jesus, inialay niya sa iyo at sa akin. Kung ibinigay ng Diyos yung kanyang anak, kung ibinigay ng Panginoong Hesus yung buhay niya, hindi ba niya kayang ibigay yung mga pangangailangan natin? Diba? Tingnan natin, mga kapatid. Ang Panginoon ang mabuting pastol. Bakit tayo susunod? Bakit tayo magpapasakot? Bakit hahayaan natin na ang Panginoon ang masunod sa buhay natin, mga kapatid? Kasi siya ay mabuting pastol. Siya ang mabuting pastol. At kailangan natin ng magpapastol sa buhay natin. Tingnan natin yung Mateo chapter 9, verse 35 to 38. Noong ang Panginoon ay nabubuhay pa dito sa lupa, sabi niya, Mateo chapter 9, verse 35 to 38, nilibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at nayon doon, nagtuturo siya sa kanilang mga sinagoga at pinangangaral ang magandang balita tungkol sa pag-aari ng Diyos. Pinagaling din niya ang lahat ng mga tao may sakit at karamdaman. Habang nagtuturo ang Panginoon, di lang siya nagtuturo, kinakatagpo niya ang pangangailangan ng mga taong nakikinig sa Kanya. Kinakatagpo niya ang pangangailangan ng mga taong sumusunod sa Kanya. Kaya ako'y naniniwala
tayo na nakikinig at sumusunod sa ating Panginoong Hesus, kakatagpuin din niya ang lahat ng pangangailangan natin, mga kapatid. At ang sabi roon, next, nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila, sapagkat sila'y nanlulupaypay at litong-lito, parang mga tupang walang pastol. Kaya sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakarami ng aanihin, ngunit kakaunti ang mga mag-aani. Dalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala ng mga mag-aani, mga kapatid. No? Nakita niya, ano ang tunay na kalagayan ng tao? Ang tao lupaypay, ang tao mahina. Bakit? Walang nagpapastol sa kanya. Walang naggumagabay. Walang nagtuturo sa kanya ng tama at mali. Kung ano ang mali, kung ano ang tama. Kaya nangyayari sa kanya, nanlulupaypay siya. No? Kaya nga dumating ang Panginoon bilang isang mabuting pastol. At tayo na mga tupa ay kanyang alalayan. Tayo mga tupa ay dalhin doon sa pastulan na maganda. No? Nakakita na ba kayo na nagpapastol? Ang mga tupa ba ay nasa unahan? Sinasabi ba ng mga tupa, "Oy, pastor, mauna kami. Sumunod ka sa amin. Saan kami pupunta? Susunod ka." Ganon ba? Hindi. Ang pastor na nagsasabi, ang pastor, laging nauna. Ano? Bakit nauna ang pastor? Ang pastor na naghahanap ng lugar na maganda na pagpapastulan ng mga tupa. At pag nakita niya yon, tatawagin niya mga tupa, dadalhin niya doon para sila'y makakain ng ayos. No? Ganon ang ating Panginoon. Ganon ang Diyos. Kung tayo magpapagabay sa Diyos, dadalhin tayo ng Diyos sa maayos na kalagayan ng buhay. Kung ang Panginoon ang gagawin natin pastol ng ating mga buhay, mga kapatid. Ang sabi sa Awit 23, 1 and 6, ang ganda-ganda ng talata na ito, di ba? Marami nakakaalam nito. Awit 23, verse 1 and 6. Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Sabihin mo, ideklara mo na may pananampalataya sa katabi mo, hindi ka magkukulang. Balikan mo siya. Teka, tanungin ko lang, si Jesus na ba ang pastol mo? Ayan, kasi baka hindi si Jesus ang pastol mo. No? Pag sabi dyan, no? Si Yahweh o ang Panginoon, ang aking pastol, hindi ako magkukulang, sabi dyan. Sabi ni David, no? Next, ang sabi dyan, pinahihimlay niya ako sa luntiang pastulan. Ano yung luntiang pastulan? Aba, magandang lugar yan. Magandang kalagayan yan. Yan ang gustong pagdalhan sa atin ng Diyos, mga kapatid. At inaakay niya sa tahimik na batisan. Hindi tayo aakayin sa kaguluhan. Hindi tayo aakayin ng Panginoon sa mga kamalian. Ang Diyos aakayin tayo doon sa sabi roon, no? Sa lugar na sa tahimik. No? Sa tahimik. Pinahihimlay, sabi pinahihimlay niya ako sa luntiang pastol, inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Next. Pinapanumbalik niya ang aking kalakasan. Pinapatnubayan niya ako sa tamang daan, mga kapatid, upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan, pagkat ika'y aking kaagapay, ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang. Pinaghahanda mo ko ng salo-salo na nakikita pa nitong mga kalabang ko. Sa aking ulo, langis ay binubuhos, sa aking saro, pagpapalay, lubos-lubos. Kabutihan, pag-ibig mo sa akin, hindi magkukulang. Siya'y makakasama ko habang ako'y nabubuhay, magpakailanman sa bahay ni Yahweh manana. Sabi diyan, no? Habang ako ay nabubuhay, surely goodness and mercy shall follow all the days of my life. Habang nabubuhay ako, sasamahan ako ng Diyos. Mararanasan ko ang kabutihan ng Diyos sa buhay ko. Hanggang dalhin ako doon sa bahay, sa tahanan ng ating Panginoon. Mga kapatid,
Ganyan ang ating Panginoong Hesus. Ganyan kabuti ang ating mabuting pastol, mga kapatid. Mayroon tayong mabuting pastol. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka nag-iisa. Ate Tess, may kasama ka. Amen. Ayan. So, tingnan natin yung awit 32, verse 8. Awit 32, verse 8. Tatapos na po tayo. 2 verse na lang. Sinabi ng Panginoon sa akin, ituturo ko sa iyo ang daan na dapat mong lakaran, papayuhan kita habang binabantayan. Oo, di ba? Tuturuan tayo ng Panginoon sa mga dapat nating lakaran. Yung mga gagawin natin ay magiging maayos. Yung gagawin natin, magtatagumpay tayo. Di ba? Napakabuti ng Diyos. Napakabuti ng ating Panginoong Hesus. Meron tayong napakabuting Panginoon na magtuturo sa atin ng mga tamang dapat nating gawin sa buhay natin, mga kapatid. Isaiah chapter 48, verse 13 hanggang, ba nito, 18. Isaiah, sinabi rito, sinasabi ng Panginoon na inyong tagapagligtas, ang banal na Diyos ng Israel. Ako ang Panginoon na iyong Diyos na nagtuturo sa inyo kung ano ang mabuti para sa inyo at ako ang pumapatnubay sa inyo sa tamang daan. Next. Kung kayo lamang ay sumusunod sa aking mga utos, dumaloy sana na parang ilog ang mga pagpapala sa inyo at ang inyong tagumpay ay sunod-sunod. Sana na parang alon na dumarating sa dalampasigan. Wow! Parang ako lang ang napawaw, no? Di ba? Meditate nyo to, sabi rito. Kung kayo ay susunod lamang, sabi ng ating Diyos, kung kayo ay susunod lamang, sabi roon, dumaloy sana na parang ilog ang mga pagpapala sa inyo. At ang inyong tagumpay ay sunod-sunod na parang alon. Di ba yung alon? Walang patid yan eh. No, kahit yan dumadating sa dalampasigan, nawawala, meron na naman papalit. Sabi mo nga sa katabi mo, gusto mo ba ng pagpapalang katulad ng alon? Oh, aba, gusto pala ng Panginoong ganito ang maranasan natin. Katulad ng alon, tuloy-tuloy, mga kapatid. Kaya lang sabi diyan, kung tayo'y magpapasya na patuloy na susunod sa ating Panginoon, mga kapatid. Kaya nga, mga kapatid, no, sa umagang ito ay pinapaalala sa atin. Anong meron tayo? Anong meron tayo sa panahon na nangyayari ngayon, kapatid? Meron kang isang napakatibay na pundasyon ng buhay mo. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus na pwede nating sandalan sa panahon ng mga pagsubok, sa panahon ng mga sitwasyon ng buhay, at talaga naman mapagkakatiwalaan natin. Meron tayong napakabuting pastol ng buhay natin. Ang kailangan lang naman, matuto tayong makinig. Matuto tayong sumunod doon sa sinasabi ng Panginoon sa atin, mga kapatid. At sabi diyan, ay magtutuloy-tuloy. Sabi rin, magtutuloy-tuloy yung pagkilos, yung kabutihan ng Panginoon sa buhay natin. So mga kapatid, si Jesus ang matibay na pundasyon. No? Siya ang matibay na pundasyon ng ating buhay. Kaya dapat nananatili tayo. Nananatili tayo. Kamusta po yung buhay natin? Tiyak ba tayo na ang buhay natin ngayon? Maaari, matagal na tayong Kristiyano. Nakatayo pa ba tayo doon sa Panginoon? O
lumilipat-lipat tayo ng konti. Gusto mo sa buhangin? Ba? Mahuhulog ka doon. O, di ba? Wag na. Naandyan ka. Sabi nga, kahit nasa pundasyon tayo, makakaranas tayo ng mga pagsubok. Hindi tayo exempted sa mga pagsubok. Pero ang tinitiyak dito, dumaan man tayo sa pagsubok, hindi tayo kayang wasakin ng mga pagsubok. Hindi kaya tayo itumba ng mga pagsubok, mga kapatid. Dahil nakasandal ang buhay natin doon mismo sa matibay na pundasyon, walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon dyan? Amen. Amen. Sige po, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po. Salamat po sa comfort. Salamat po sa peace. Salamat po sa encouragement. Salamat po sa hope na tinanggap namin ngayon sa pamamagitan ng iyong salita. Panginoon, salamat po, Lord. Dahil kami nga ang mga tao na nabubuhay na punong-puno ng pag-asa. Anuman ang aming pinagdadaanan ngayon, Lord. Salamat po, Panginoon. Salamat. Lord, kung nakikita niyo po na dahil sa mga sitwasyong pinagdadaanan namin, ay tila ba, Panginoon, parang kami ay nawawala ng pag-asa, nag-aalinlangan, natatakot. Panginoon, ibalik mo kami sa iyo, O Lord. Ibalik mo muli ang aming pananampalataya sa iyo, O God. Ibalik mo muli ang aming pagtitiwala sa iyo, O Diyos. Sapagkat sinabi nga na yung salita, ang nagtitiwala sa iyo, hindi mabibigo, Panginoon. Salamat po, nakita namin, Lord. Kaya gusto mong makinig kami sa iyo, sumunod kami sa iyo, kasi gusto mo talagang iparanas sa amin, Panginoon, ang tunay na ganap at kasiyasyang buhay. Gusto mong maranasan namin ang tagumpay, Panginoon. Nakita mo noon, O Lord, noon ang buhay namin, naging talunan kami, tinatalo kami ng mga sitwasyon, tinatalo kami ng mga problema, Panginoon. Pero ngayon, dahil ikaw na ang aming mabuting pastol, nais mo iparanas ngayon sa amin na kami ngayon ang nananalo, kami ngayon nagtatagumpay, Panginoon, O God. Salamat po. Lord, as we hear your word, dumating po ang pananampalataya sa aming mga puso ngayon at dadalhin namin ito sa aming mga pag-uwi. Yayakapin namin ito, panghahawakan namin ito sa panahon ng aming mga pinagdadaanan. Lord, sa umagang ito, Lord, I decree and declare, Panginoon, patuloy na pagpapala, patuloy na probisyon, ay patuloy na maranasan ng bawat isa sa umagang ito. Panginoon, hindi ka lang nangangaral noon. Pagkatapos mo mangaral, kinakatagpo mo ang pangangailangan ng mga tao. Sinabi na yung salita, ikaw noon, ikaw rin ngayon. Kaya sa umagang ito, Panginoon, katagpuin mo po ang pangangailangan ngayon ng bawat isa, O Diyos. Di man sila nagsasalita, alam mo ang kanilang pinagdadaanan, Lord. Maranasan nila ngayon ang tulong mo, ang yakap mo, ang kapayapaan mo, Panginoon, ang pag-asa, Panginoon. At lalabas po sila sa lugar na ito, pinagpala, pinalakas, punong-puno ng pag-asa. Salamat po. Tinatanggap po namin ang lahat ng kasagutan na ito at sinasabi nga na yung salita, higit pa sa inihingi namin, higit pa sa iniisip namin, ang kaya mong ipagkaloob sa amin
sa pamamagitan ng kapangyarihan mo naghahari sa amin. Salamat po sa umagang ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Meron lang po akong ilang announcement bago po tayo mag-grouping. No? Una po, kung naalala nyo po nung nakaraan ay tayo po